Magandang araw sa lahat. Nais kong ibabahagi sa inyong programa ang istorya ng aking buhay at para kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. At kung meron din naman kayong kwento tungkol sa inyong buhay, pwede rin kayong magpadala dito sa aking Gmail account, gamblergod@gmail.com. Jean, yung grocery mo nandito sa bag. Bukas ko na lang yan kunin. Inaantok na kasi ako. Sagot niya. Kung bukas mo kukunin, paano na yan? Wala kang magagamit. Meron pa naman, John. Kukunin ko yan bukas ng mga 10:00 ng gabi para walang makakakita. Pwede rin, Jean. Kailan ba uuwi yung ka-live-in partner mo? Tanong ko. Sa Biyernes pa yun, John. Sige matulog na ako. Hindi ko na kaya, sobrang antok ko na. Okay, Jean, matulog ka na. Kasi ako, matutulog na din ngayon. Inayos ko ang aking higaan dahil inantok na din ako. Habang nakahiga ako, laging pumapasok sa aking isipan ang nangyari sa amin ni Jean. Dahilan upang hindi ako makatulog. Kaya bumangon ako upang magkape. Mabuti na lang dahil pagkatapos kong magkape ay nakatulog na din ako. Kinabukasan, bumangon ako upang maghanda ng pang-almusal. Pumunta ako sa isang tindahan upang bumili ng toothpaste. Sakto namang nandun si Konsyal. Ma'am, pabili nga po nito. Sabay turo ko doon sa likuran niya. Alin dito yung bibilhin mo? Tanong niya. Yan po ma'am, yung toothpaste po. Kapag may tao, talagang para kaming hindi magkakakilala. Dahil ayaw naming may makakaalam sa relasyon namin. Ate, bakit ang sungit ng kasama mo? Siguro, inaway ito ng asawa niya. Sumungit lang yan dahil hindi na kasi umuwi yung asawa niya. Sagot ng isang babae. Sayang naman, bakit hindi umuwi dito yung asawa niya? Ang ganda pa naman sana ni Konsihal. Mas mabuti pa siguro umuwi ka na sa barracks mo para makapagkwentuhan kami ng maayos ni ate. Hayaan mo na yan, Jean. Nakipagbiruan lang naman si sir. Okay, sige. Uuwi na ako. Baka kasi ako pa ang mapagbuntungan mo ng galit. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ko. Binasa ko kagad ang chat. Ang galing mo talagang umarte, no? Sabi sa akin ni Jean. Siyempre naman, Jean. Ako pa. Sige aalis na ako. Chat na lang tayo. Tapos, mamayang gabi, magkita tayo. Saan naman tayo magkita? Diyan lang sa tabi ng bahay nyo. Naku John, baka may makakita sa atin. Hindi, saka lang ako pupunta doon sa inyo pagtulog na yung mga kasamahan ko. Ano na naman ang balak mo, John? Tanong niya. Wala naman akong balak, Jean. Gusto ko lang makausap ka sandali. Alam ko na yan, John. Alam kong iba ang gusto mo. Dahil kung makipag-usap ka, lagi naman tayo nag-uusap sa cellphone. Mukhang alam niya na ang gusto ko. Advance talaga mag-isip si Konsihal. So, ayaw mong makipagkita sa akin, ganon? Tanong ko. Bakit, John? May sinabi ba akong ayaw ko makipagkita sa'yo? Kasi Jean, parang ayaw mo Pero kung ayaw mo, okay lang. Pwede naman sa ibang araw na lang. Sagot ko. Oo na. Makikipagkita na ako sa'yo. Pero kailangan saglit lang tayo Dahil alam mo na, maraming mga mata na nakapaligid dito.
Okay, Jin, walang problema sa akin. Gusto ko lang naman makasama ka sandali bago ako matulog. Yan ka na naman, Jun. Alam ko na kung ano ang nasa isip mo. Bakit, Jin? Ano ba ang nasa isip ko? Kailangan ko pa bang sabihin yan, Jun? Pero sige, pagbibigyan kita. Pero kailangan i-secure mo muna yung paligid. Tapos doon ka na lang dadaan sa likod. Doon sa kusina namin. Okay, Jin. I-chat mo na lang ako pag pwede na akong pumunta. Para hindi na ako maghintay sa labas. Okay, sige. Makalipas ang ilang oras, tumawag si Jin upang ipaalam kung anong oras ako pupunta sa kanila. Jun, kahit alas 8, pwede ka na pumunta dito sa bahay. Dahil aalis yung kapatid ko ng alas 5. Ganun ba, Jin? Ang swerte ko naman. Mukhang kumampi pa sa akin ang panahon. Saan pupunta yung kapatid mo? Tanong ko. Siyempre, doon sa kaniyang boyfriend. Ganun ba? Anong oras naman yun babalik? Hindi ko alam, John. Palagay ko, bukas pa yun ng hapon uuwi. Dahil bukas ng umaga, diretsyo na yun sa school. May pasok naman yun bukas. Mabuti, hindi nagagalit yung mama at papa mo. Paano magagalit? Si mama nasa abroad. Si papa naman ay may ibang pamilya na. Kaya kaming dalawa na lang ang nandito. Minsan naman ako yung wala. Dahil doon ako matutulong sa partner ko. Pero ngayon, hindi na. Dahil naisip ko, parang niloloko ko lang ang sarili ko. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan. Simula nang dumating ka sa buhay ko, parang unti-unti ko na na-realize na hindi ko pala siya kailangan upang lumigaya. Mas maganda pala sa pakiramdam na makasama ang taong mahal ako. Kahit naman siguro ako, Jin, baka ganun din ang gagawin ko. Sagot ko. Sige, John. Maliligo muna ako. Dahil meron pa akong inaabangang palabas sa TV. Okay, Jin. Maligo ka muna. Para pagdating ko, wala ka nang ibang gagawin. Okay, John. Pagkatapos ng aming pag-uusap, ay nagsaing kaagad ako at naligo na din. Maya-maya pa ay nag-ayos na ako ng sarili. Nang mag-alas 7 na, lumabas ako upang tingnan ang mga bahay sa paligid. Medyo tahimik na at naka-off na rin ang mga ilaw sa labas ng bahay ni Konsihal. Kaya pag maglakad ako, ay hindi ako makikita dahil madilim na ang paligid. Bago ako pumunta sa kanila, ay tinawagan ko muna siya. Pag sakali mang nandun na ako, ay hindi na ako maghihintay upang buksan. Jin, tulog na yung mga kasamahan ko. Baka pwede na akong pumasok dyan sa inyo. Jun, kung pupunta ka dito, siguraduhin mo na walang makakakita sa'yo. Oo naman, Jin. Mag-iingat ako palagi. Dali-dali akong lumabas ng barracks at dumiretso ako doon sa likuran ng kanilang bahay. Kaya tinulak ko ng dahan-dahan ang pinto at pumasok na ako. Pagdating ko sa loob, ay sinalubong kagad niya ako. Gusto mo ba ng kape, Jun? Tanong niya. Kakatapos ko lang na magkape, Jin. Salamat na lang. Sagot ko. Saan ba dito yung kwarto mo, Jin? Di ba sinabi ko na sa'yo noong nakaraan kung saan banda yung kwarto ko? Oo, sinabi mo na ngayon.
Pero magkaiba kasi pag nasa labas ka. Hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahang pumasok kami sa loob ng kanyang kwarto. Ah, ito pala yung kwarto mo. Unang-una kong tiningnan ay kung saan yung switch ng ilaw ng kwarto niya. Inoff ko kaagad ito upang makapag-umpisa na kami. Hindi na nagreklamo si Konsehal. Hinayaan na niya ako kung ano ang gagawin ko sa kanya. Gusto ko sanang buksan ang ilaw dahil kami lang namang dalawa. Pero ayaw niya. Siguro ay dahil nahihiya siya. Pagkatapos ng aming eksena ay nagpahinga kaagad kami. Maya-maya pa ay bumangon siya. Jean, saan ka pupunta? Tanong ko. Kukuha lang ako ng kape, Jun, para mainitan yan tiyan mo. Wag na, Jean, kasi hindi naman ako nagkakape. Magagalit ako, Jun, pag hindi ka iinom. Sige na nga. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Jean, kung iinom ako niyan, hindi ako makakatulog. Baka ano na naman ang magagawa ko sa'yo. Sagot ko. Hindi naman ako natatakot sa'yo, Jun. Sagot niya. Habang nagkakape kami, biglang may bumusina sa labas. Kaya dali-dali akong tumayo, sabay off ng ilaw sa kusina. Binuksan naman ni Jean ang pinto at nagdahan-dahan akong lumabas. Tiningnan ko ng mabuti kung sino yung bumusina. Nagulat ako nang makita ko ang ka-live-in partner niya. Hindi pa rin siya pinagbuksan ni Jean. Siguro ay inayos pa niya yung higaan dahil medyo makalat yun dahil sa eksena namin. Maya-maya pa ay binuksan na niya ang pinto at sinarado ulit na makapasok na ang lalaki. Kinakabahan naman ako dahil kakatapos lang namin at baka mapansin ng lalaki na may ginagawang kababalaghan ang kinakasama niya. Mabuti na lang natapos kami kaagad. Kung hindi, baka naabutan niya kami ni Jean. Maya-maya pa ay agad na akong bumalik sa barracks. Humiga kaagad ako at natulog na. Kinabukasan, lumabas ako upang bumili ng shampoo. Naubusan na kasi ako, kaya bibili na lang ako sa labas. Ngunit nakasalubong ko naman si Konsehal, kaya tinanong ko siya kung ano ang balita. Konsehal, anong balita? Nakangiti siya, sabay sabing, okay lang naman, Jun. Pinapagalitan ko nga siya kagabi dahil umuwi na hindi nagpapaalam sa akin. Bakit, Jean? Anong dahilan? Bakit siya umuwi kagabi? Sabi niya, Jun, gusto lang daw niya akong makasama, kaya siya umuwi. Akala niya siguro makaka-score siya sa akin. Mabuti at hindi kanya pinilit. Wala siyang magawa kung ayaw ko. Baka mamaya makahalata siya sa mga kalokohan natin. Sagot naman ni Jean. Ang galing mo mag-isip, Jean. Talagang ginamit mo ang pagkakonsehal mo. Hanggang dito na lang muna tayo, kaya abangan ang susunod na kabanata sa susunod kong upload. Maraming salamat sa mga nakikinig at nanonood sa videong ito.